Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 7 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng mga talata. Now it came to pass when the wall was built and I had set up the doors and the porters and the singers and the Levites were appointed, that I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem. For he was a faithful man and feared God above many. Well, the title of our topic for this morning is Be Faithful and Fear God. Well, again, be faithful and fear God. Ito ho ang atin pong pag-aaralan for this morning. And alam naman ho natin na ito pong si Hanani ang naging kasangkapan para malaman ni Nehemiah na yung bayan ng Panginoon, ito pong Jerusalem, bagsak. Tignan po ninyo, yan po ang sinabi ng Nehemiah chapter 1 and verse number 2. Ito po yung sabi ng Bible, that Hananiah or Hanani, one of my brethren, came he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped which were left of the captivity and concerning Jerusalem. So siya po ang nagbalita, siya ang nagkwento ng nangyari po sa Jerusalem. Ano po yung mismong bayan ng Panginoon. Well, mga kapatid, ito po ang magandang challenge sa atin pong pinag-aaralan. Kung tutuusin, sabi ho kasi ng verse number 2, dito po sa chapter 7, napakahalaga po na tayo ay maging kapaki-pakinabang, o kaya maging useful sa gawain po ng Panginoon. Kasi alam naman ho natin na ang disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay hindi lang po tayo iligtas at dalhin sa langit, kundi ang disenyo rin po ng Panginoon sa atin na habang nandito pa po tayo sa lupa, hanggat hindi pa ho tayo kinukuha ng Panginoon, naniniwala po ako, ang plano at disenyo ng Diyos ay tayo po ay maging kagamit-gamit. Sa ministry, na kung saan, alam naman ho natin, na doon tayo gustong ilagay ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, binigyan ng Diyos ng magagawa, binigyan ng Diyos ng kakayanan, para tayo po ay maging bahagi ng gawain po ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tingnan niyo po, kung tayo ay niligtas ng Diyos, at nais niya tayong dalhin sa kalangitan, pero ang totoo po niyan, bago po mangyari yon, ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging maayos muna dito po sa lupa. Kaya nga, meron pong tinatawag na salitang sanctification. Kumbaga, yung buhay natin ay unti-unti, na nililinis, inaayos, kasi naniniwala po ako, yung pagliligtas ng Panginoon, yung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sapat na po yun. Wala na ho tayong kailangang idagdag. Di na ho natin kailangan pang tumulong sa kapwa, magpakabait, o gumawa ng kung ano pa man para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Yung ginawa ng Panginoon, sapat na po yun. Tapos na yan, mga kapatid. Pero yung atin pong buhay na ihaharap sa Panginoon, tingin ko po, mga kapatid, hindi pa ho tapos ang Diyos sa proseso na yon. Kaya kailangan ho natin na tayo po ay manatili sa gawain, at tayo po'y manatiling makinig, at matuto sa salita po ng Panginoon, sapagkat yun po ang magtutuwid, yan po ang maglilinis, yan po ang mag-aayos ng atin pong, kalagayan sa harapan po ng Panginoon. Hindi naman ho porket tayo po tumanggap sa Panginoon, naligtas na tayo, pupunta na tayo ng langit, maayos na po tayo sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ang maayos po yung ginawa ng Panginoon. So tayo po, unti-unti pang inaayos. Kaya nga meron po tayong tinatawag na salitang pagbabago. Napakahalaga po nun. So sa madalit salita, ito ho yung gusto pong, puntuhin, ito pong ating pinag-aaralan. Bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng magagawa, ng kakayanan, at ng bagay na pwedeng magawa, o magamit sa gawain po ng Panginoon. Yan po ay nasa buhay po natin. Kaya nga kung titignan po ninyo, itong si Hanani, sabi po ng Bible, for he was a faithful man and feared God. Sabi ng Bible, yun ho. Kaya tingnan po ninyo, mga kapatid, many people who don't seem to be especially gifted. Sabi ho rito, they can't sing, they can't remember many Bible verses, they don't have a knack for teaching or for so forth, and can still be used greatly of God
if they are faithful and fear God. Kasi ang issue po ng pagiging useful in the ministry, hindi ho yung galing. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit anong meron tayo na masasabi nating maipagmamalaki natin na magaling tayo roon, hindi po yon ang basihan ng Diyos para maging useful tayo sa ministry. Mantakin ho ninyo, sa mundo, ang daming magagaling. Manood lang kayo ng mga singing contest. Hahanga kayo sa mga magaling bumirit. Ang tataas ng boses, ang ganda ng quality ng kanilang mga tinig. So, pero hindi ho sila nagiging kagamit-gamit sa ministry. Pero hindi ko naman ho sinasabing pag magaling, hindi pwedeng gamitin. But the basis is, ang sabi ho rito, yung pagiging tapat. Maganda sana, may kakayanan ka na, nasa iyo na yung galing na hinahangaan ng mundo, faithful ka pa sa Panginoon. Di ba't napakasarap na meron kang ganung kakayanan na ang nag-glorify ang Diyos? Kaya nga kung titignan po ninyo, on the other hand, many remarkably gifted people may see little fruit in serving God if they are not faithful and do not fear God. So kahit magaling pa yan, mahusay yan sa mundo, mataas ang posisyon sa secular, sa eskwelahan o kung saan pa man, pero pagdating naman sa ministry, kung hindi sila tapat, at masunurin sa Panginoon, ang bunga pa rin ng kanilang buhay sa paglilingkod, maliit lang. Pero nakakahanga yung mga kapatiran na talagang, alam mo namang, hindi matalino, hindi nakapag-aral, wala namang sinasabi sa buhay, walang impluwensya ang pamilya, pero pagdating sa gawain, suko, talagang all out, sa ginagawa, sa ibinibigay, tingin ko po mga kapatid, yun ho yung sinasabi ng Bible na meron pong malaking pakinabang. Kasi nga, ang sukatan, hindi ho yung dami at galing. Ang sukatan, yung puso na kung paano tayo sumusunod at nagpapagamit sa Panginoon. Tingnan nyo ho, eto ho yung mga nakita ko, mga kapatid. Dito po sa idea, nung ating pinag-aralan, kasi sabi ng Bible, si Hanani ang siyang naging dahilan at paraan para malaman ni Nehemiah kung ano ang nangyari sa bayan ng Panginoon. Ito ho ang nakita ko, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Bible na be faithful and fear God. Number one, nakita ko, he is obedient. So, naging masunurin siya kasi tingnan po ninyo, hindi ba yung kalagayan ng bayan ng Diyos bagsak? At alam niyo po ba na ito po ay mapanganib para po sa kanilang kalagayan? Yung kanilang buhay, mapanganib po. And then yung kanilang kalusugan, and then yung kanila pong ikabubuhay. Lahat ho yun mga kapatid, kumbaga open target sila sa lahat ng pwedeng gawin ng kalaban. Mga kapatid, ganun ho ang sitwasyon. At yung ginawa ni Hanani, di ba't ito ho sabi ng Bible, kailangan ni Nehemiah ng kasulatan o ng parang gate pass sa lahat ng kanyang dadaanan papunta sa Jerusalem. Ano ba yung dinaanan ni Hanani papunta sa kaharian nitong si pinaglilingkuran ni Nehemiah? So parehas may panganib. Pero ang nakita ko po, sinunod niya pa rin. Yung tingin kong tama at maganda sa harapan ng Panginoon despite ng panganib ng buhay niya. So, ibig ko sabihin, yung totoong faithful and may takot sa Diyos, mga kapatid, masunurin. Hindi naman po pwedeng sinasabi nating faithful tayo, useful tayo sa ministry, nang hindi ho tayo sumusunod. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Kombinasyon yan kombinasyon yan ng pagtitiwala at yung pagsunod at ang pinakalundo ho niyan, makikitang nagsiserve tayo sa Panginoon. Kaya nga nililinaw ho natin. Ito yung nakita ko na kung saan talagang alam ho natin magiging pakinabang sa gawain po ng Panginoon. Siya po ay naging masunurin. Pangalawa, he is an overcomer. Kasi alam naman ho natin na yung bayan ng Diyos bagsak. Kaya nga ito ang maganda. Sana kung tayo po ay naniniwala na inilagay tayo ng Diyos, idinagdag tayo ng Panginoon sa kanyang kawan, sa kanyang mga tao, sa ministry, sana tayo po ay overcomer. Ang ibig kong sabihing overcomer, sana tayo solusyon, hindi ho nagdadagdag ng problema. Hindi ho yung nagpapabigat sa ministry. Kasi naniniwala ako, ang magandang idinadagdag ng Panginoon sa ministry, hindi po yung sakit ng ulo. Ang magandang idinadagdag ng Panginoon sa ministry ay yung nakagagaang sa gawain.
O tandaan po ninyo, ang masarap kasama sa ministry ay yung nakakatulong at nakakatuwang sa gawain. Hindi ho yung nagpapabigat, hindi ho yung nagpapabebe, hindi ho yung kumbaga humahatak pababa. Ang maganda po, yung talagang tumutulong na iangat yung gawain po ng Panginoon. So naniniwala ko, itong si Hanani, ang sabi ng Bible, kaya niya ginawa yon para yung problema ng bayan ng Diyos, ng Jerusalem, masolusyonan. Kaya nga, yun ang maganda. Sabi nga ni Pastor Joey Sauco, be a problem solver, not a problem. Ano ho? So tayo ang maging, kumbaga, solusyon sa problema, huwag tayo ang problema. Kasi naniniwala ako, marami ng problema sa mundo. O, tingnan nyo ho, di ba't sa pamilya pa lang, marami na tayong mga pagsubok, marami na tayong problema, sa trabaho, marami na tayong problema, o, sa mga pangangailangan, marami na tayong problema. Pagdating pa rin sa church, problema pa rin tayo, mga kapatid. So, maganda ho siguro, makita natin na kaya tayo nilagay ng Diyos sa ministry para maging solusyon sa problema na kinakaharap ng gawain. Sabi nga ho ng Bible, kulang na nga ho ng manggagawa Oh, di ba't yan ang prayer ng Panginoon? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So, imagine po ninyo, kokonti na nga lang yung mga nagtatrabaho, kokonti na nga lang yung gumagawa. Dadagdag pa tayo sa mga makabibigat at kumbaga makababawas ng mga may gumagawa o may ginagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, He is an overcomer. Okay? Siya po yung solusyon para yung bayan ng Panginoon na bagsak makarating kay Nehemiah. And thirdly, he is outstanding. Kasi sabi ho ng verse number 2, tignan po ninyo. Malinaw po, and I charged over Jerusalem, he charged them over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. So, kumbaga, kakaiba siya. Sana ganun din po ang maging kalagayan natin. Pagdating sa usapin ng paglilingkod, sana talagang outstanding tayo. Stand out yung ginagawa natin doon sa iba. Ano ho? Kumbaga, hindi ko naman sinasabing higitan natin o lampasan natin o kumbaga, para bang yabangan natin yung iba. Kung hindi, ang ibig ko sabihin, sana kung meron tayong gagawin sa Panginoon, ang makita roon laging best yung ginagawa natin. O, kumbaga, ginagalingan natin, pinagbubutihan natin. Kasi nga, doon bagay ang Diyos sa mga dapat nating gawing paglilingkod. Kung kakanta tayo, galingan natin. Kung tutugtog tayo, galingan natin. Kung may gagawin tayo, galingan natin. Kung may ibibigay tayo, galingan natin. Anumang bagay na patungkol para sa Panginoon, na gagawin at ibibigay natin, serbisyo man yan o bagay, gawin nating best. Ano ho? Yung laging pinakamainam. Kasi nga, doon bagay ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tingnan po ninyo, hindi ba ito po ang talagang naging kalagayan ng bayan ng Panginoon? Bagsak sila. Kaya kailangan ng mga taong talagang maaasahan, kailangan ho ng mga taong talagang may puso na magmamalasakit at magpapakita ng concern sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko nga noong linggo, ang bahay ng Panginoon ay bahay na para sa gawain ng Diyos at bahay na para sa mga mananampalataya. Kaya nga sana mas lalo ho nating pagsumikapan, na pagtulong-tulungan at talagang balikatin kung paano natin mapapaganda at maitataas, ang kalidad at dignidad ng gawain po ng Panginoon. Kaya nga sana po, yung ating mga proyekto na ginagawa, talagang maramdaman ng Diyos na tayo po ay nakikibahagi at nananalangin na talagang tayo po ay maging kasama at katuwang sa mga pwedeng magawa para sa Panginoon. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi ho ng Proverbs chapter 20 verse number 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Madali kasing sabihin may ginawa tayong maganda. Madali kasing sabihin ako gumawa nito. Madali kasing sabihin, may naitulong ako. Pero ang tanong, yan ba talaga merong katapatan sa puso natin? Yan bang mga ginagawa natin, totoo ba talaga yan sa harapan ng Panginoon? Kaya nga mga kapatid, magandang paalala po sa ating lahat, tayo po ay magsumikap na mapatunayan natin una sa harapan ng Diyos na tayo ay tapat na naglilingkod at totoong sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng salita po ng Panginoon. Paglilinaw lang po mga kapatid, hindi ho natin na-announce nung Sunday kung sino po yung ating top 10 sa Bread Talk. Una, gawa po ng tayo ay kinapos na ng oras. Pangalawa,
meron ho kasi talagang, kumbaga, parang napakadikit ang score, doon ho sa 1 to 3, kaya mas binigyan po muna namin ng pansin na talagang suriing maigi. Kaya nga mga kapatid, pag tayo po sasagot sa ating trivia, paalala lang po, at payo na rin na talagang siguraduhin ho natin na maeksakto natin yung tamang sagot. Kung baka mamaya may kulang, So doon ho kami nagkaroon ng kaunting pagsasaayos. Kaya nga sana mga kapatid, maintindihan po ninyo. Pero tinitiyak ko po sa linggo, atin na pong i-award yung mga top 10 Bread Talk buddies po natin na talagang very active. And masasabi ho natin talagang supportive sa atin pong ginagawa sa atin pong Bread Talk. Ayaw lang ho namin, na maging, kumbaga, hindi maayos yung amin pong i-announce para sa computation, sa counting po ng inyong mga naging attendance at sagot. Mga kapatid, yun po. Kasi meron ho mga sumagot na sa replay na lang, so may mga ganon. Kaya, kumbaga, gusto ho namin maging fair doon ho sa magiging top 1 natin, top 2, and top 3 natin. Actually, doon lang naman po kami medyo merong nahirapan doon sa 1, 2, 3. And the rest, wala naman ho kami nakitang problema. So kaya nga sana maunawaan po ninyo mga kapatid, dahil ang gusto nating ma-award ng Bible ay yun talagang nasa number 1 na talagang kinakarir niya. At talagang pinagpe-pray niya, sinusuportahan niya ng maigi yung gawain po ng Panginoon. Kaya nga sana maunawaan po ninyo mga kapatid. So again, sa lahat ho mga kapatid na mga laging sumasagot, maintindihan po ninyo, sa Sunday, yun na ho ang talagang atin pong kumbaga announcement ng atin pong top 10. So ngayon po, ito naman po ang ating trivia. Ano po ang pangalan ng kapatid ni Nehemiah na nagsabi po sa kanya patungkol po sa kalagayan ng bayan ng Panginoon sa Jerusalem? Binanggit po yan sa mga passages natin na binasa ngayon pong umagang ito. So kaya ito po ang trivia natin nung nakaraang Saturday. Ayan, ilang taon na natiling wasak ang Wall of Jerusalem. Imagine niyo ilang taon. Ang sabi ho ng Bible, ilang araw lang ba nilang ginawa ito? Parang kung ako nagkakamali, 52 days. Imagine niyo 52 days silang nagtrabaho, samantalang napakatagal. Nabagsak taon. Taon. Hindi ho isang taon, 2 taon. Ang tamang sagot po kasi 100 years na wasak ang bayan ng Panginoon. So, imagine po ninyo, So, yan po ang naging kalagayan ng bayan ng Diyos. Kahapon, wala ho tayo naging Bread Talk. Gawa ng kami po, maagang bumiyahe papunta po sa Wildlife para po sa recording ng choir, ng Grass, ni Rachel, at sa fellowship na rin po ng mga kapatirang pumunta roon. So, kaya humihingi ho kami ng inyong malawak na pangunawa sa nangyari kahapon. At ito po, ang mga sumagot ng tama sa ating trivia last Saturday. Ang number 1, kita nyo nga naman, ito, nagbago yung ating pong top 1 ngayong umaga. Ang number 1 natin ay si Sister Jessa Osenada. For the first time, na siya naging top 1. Kung daw ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Baka mamaya nangyari na ito, nakalimot lang ako. So, natuwa lang ako kasi nakita ko si Jessa ang top 1 ngayon pong umaga. And then, ang pangalawa, si Sister Weng. And then, ang pangatlo, si Ninang Alice. Imagine niyo dalawang bagong nasa top 3. Si Jessa, si Ninang Alice. Kaya good morning kay Jessa, good morning kay Sister Weng, and good morning din kay Ninang Alice. Nakaka-proud naman. Si Ninang Alice nasa top 3 sa atin pong naging Bread Talk last Saturday. Ayan, good morning and congratulations po sa inyo. Palakpakan po natin sila. And then, ito pang mga sumagot ng tama. Number 4, si Ninang Kiten. Number 5, si Sir Jen. Number 6, si Ate Rose. Number 7, si Preacher Chris. At ang number 8 po natin ay si Sir Gypsy. Number 9, si Ate Sara Abot. And number 10 ay si Preacher Alvin. Ayan. Congratulations sa ating top 10 last Saturday. And number 11, si Kuya Joe. And then number 12, si Milet Delara ng East Bagong Barrio. At number 13 ay si Ate Jean Galit ng Malabon. Ayan. Thank you po sa inyo sa mga sumagot ng tama. Maraming salamat. At gusto lang natin batiin ng good morning. And salamat. Kasama natin si Kuya Joel Bito
Diyan po yan sa East Bagong Baryo. At maging si Ivy Lisa Dakutan. Ayan, good morning Ivy Lisa. And maging kay Milet De Lara, dyan sa East Bagong Baryo. At maging kay Brother Leo Aranwes. Nako, good morning Brother Leo. Hindi ko alam kung nasa trabaho ka na, ha? So kung ikaw ay nasa work ngayon, ingat, galingan mo. Pinagpe-pray ka namin na sana talagang yan ay maging kalooban ng Diyos para sa iyo. Ayan, ha? Thank you, ha, sa pag-join, Brother Leo. And kasama rin natin si Bernadette Quinto. Ayan, from Taiwan. Good morning, Bernadette. At gusto naming iparating sa iyo na gusto ka naming isama sa panalangin. Yan ay pamangkin ni Milet De Lara. Isa sa mga, kumbaga, maituturing natin nagagamit ng Panginoon. Diyan po yan sa East Bagong Baryo. Ate Bernadette, God bless po sa inyo dyan. Naway ingatan kayo ng Panginoon palagi. At salamat din. Kasama natin si Sir Gina Bometibo. Naku, napakasarap nung iyong pinamigay na, donita, yung maliit na donut kahapon. At salamat din sa masarap na fellowship. Kasama natin siya kahapon sa Wildlife. Thank you, Sister Gina. At masarap yung banana bread mo na with cashew. Mukhang mas okay yata yun. Parang pasarap yung banana bread. And ganun din kay Ashley Benisa. Maraming salamat. Naka-join siya ngayong umagang ito. Mga kapatid, wag ho ninyo makalimutang isama sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at yung patuloy na paggaling ni Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan, alam nyo talagang nakakatuwa. Yung testimony ni Sister She nung Sunday, alam nyo nakaka-encourage. Thank you, Sister She. At maging kaya sama rin natin sa prayer si nanay ko po, si Nanay Bilin, at maging kaming magkakapatid. Sama nyo ho sa prayer, please. Kailangan ko po ng inyong panalangin, para sa nanay namin at maging kami po bilang mga anak. So pakisama sa prayer. And maging si Sister Candy Ochoa, yung kanya pong lower body. Kasi nadulas po siya sa hagdan. Di natin alam kung ano yung talagang naging matinding kumaga tinamaan doon ho sa kanyang pagkadulas. Pag-pray ho natin yung kalakasan at kagalingan kay Sister Candy. So kaya Sister Candy, makakaasa ka na isasama namin yan sa pananalangin. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faith.
change.